Ako ay sinal hanggang sa ay ng aking sariling ama matapos kong malaman ang kanyang nakakasukang sikreto. Ako si Dylan Redwine, isang tipikal na 13 taong gulang na batang lalaki. Nakatira sa Colorado kasama ang aking ina. Hiwalay na ang aking mga magulang. Noong Thanksgiving break taong 2012, binisita ko ang aking ama, si Mark Redwine, para sa taunang pagbisita na pinag-uutos ng korte. Hindi ko alam na ito na pala ang huling pagkakataong makikita ko ang aking ina. Nang nasa bahay na ako ng aking ama, ay lagi siyang nagagalit sa akin dahil sa maliliit na bagay tulad ng hindi pag-aayos ng aking higaan at pag-iwan ng maruruming pinggan sa lababo. Ang mga argumento ay lalong lumalala habang dumadaan ang araw. Kulang na lang ay palayasin na lang niya ako at pabalikin sa aking ina. Isang gabi, dahil sa hindi ako makatulog, ay lumabas ako ng kwarto, nagpunta ako sa sala para manood ng TV pampaantok. Ngunit nakita ko ang computer ng aking ama sa mesa, imbis na manood ng TV, ay napagpasyahan ko na mag-computer na lang. Pagbukas ko ng computer ay nagulantang ako sa aking nakita. Mga litrato ng aking ama. Hindi ito ordinaryong mga litrato lamang. Litrato ito na nagpapakita ng mga nakakasukang gawain ng aking ama. Andun ang pagsusuot niya ng panloob na kasuotan ng mga kababaihan, ang pagkain niya ng at pagsubo niya ng isang pangibabang kasuotan na mayroong stain ng Nakita ako ng aking ama, agad na lumapit siya sa akin at galit na galit akong kinumpronta. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Inumpisahan niya na akong saktan at ihapis na naging dahilan ng pagkawala ng aking malay. Pagmulat ko, nakita kong nakatali na ako sa isang upuan sa sala. Pinandidilatan ako ni Papa. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano ako kawalang halaga sa buhay niya at na niya ako ng paulit-ulit. Umiyak ako at nahingi ng awa na tumigil na siya, pero mas lalo lang siyang nagalit. Hinawakan niya ang aking leeg at pinisil ito ng mahigpit. Sa sobrang sikip ay hindi na ako makahinga. Nagsimulang lumabo ang paningin ko, nawalan ako ng malay. Matapos ang tila mga oras ng sumuko na ang aking katawan at kalaunan ay nawalan na ako ng buhay. Pinatay ng papa ko ang nag-iisang anak niya. Sa isang akma ng marahas na kabaliwan, itinapon niya ako sa kakahuyan at kumilos ng normal na parang walang nangyari. Ang aking pagkawala ay naglunsad ng isang malawakang paghahanap, ngunit ang aking mga labi ay hindi natagpuan sa loob ng maraming taon. Ang aking kwento ay halimbawa ng isang matinding trahedya at pagdurusa. Walang anak ang karapat-dapat na maranasan ang mga kakilakilabot na pinagdaanan ko sa kamay ng sarili kong ama, ang taong dapat ay nagpoprotekta at nagmamahal sa akin. Nagustuhan niyo ba ng aking kwento? Huwag kalimutan pindutin ang subscribe at bell button para updated ka sa mga susunod pang mga kwento.